use video to make my business stable, no? So, yung ilan, no, yung ilan ang sinashare mga insights, 'di ba? Mga technique, 'di ba? Yung um, mga hooks, mga ganyan, 'di ba? Yung anong pwedeng idea, no? Dito ang i-share ko yung sistema. Okay, yung sistema. Kasi ganun akong klaseng tao. I'm not sure kung ganun din kayo. Creative naman lahat ng tao. Pero meron at meron tayong parang lane sa creativity, no? Or yung kunyari yung isang project, isa sa mga specialty ko ay maging efficient, no? Maging efficient yung pagkakagawa. Yung iba kayang maging effective. Ibig sabihin, sobrang creative, effective yung video. Ako, paano siya magagawa ng tuloy-tuloy? Or paano mami-make sure na parang may flow yung mga bagay-bagay. So dito, ipapakita ko yung sistema, no? Yung sistema na ginagawa ko in my business. Okay, in my agency. Yan. Pero quick reminder lang na okay lang to have a distractions. Okay lang din kung kumain kayo habang nakikinig, okay lang naman. No, kasi wala naman tong parang activity na mangyayari. Kinig-kinig lang to. No, kinig-kinig lang to. Yun nga, webinar. Okay? And also, i-mute natin yung audio kung hindi kinakailangan, okay? Or kung hindi gagamitin para less distraction para sa lahat. Okay? So, sa ngayon, hindi ko pa sure kung may replay, pero mukhang magbibigay ako ng replay kasi marami sa atin parang baka walang kuryente ngayon, di ba? So, pwede nating pagbigyan, no? Pwede nating pagbigyan yung replay. And kung sakali man, no, kung sakali man, gusto ko kayong makilala. Kung meron kayong takeaways sa takeaway dito sa webinar na to, pwede nyo i-post sa social media, i-story nyo, i-flex nyo, walang problema. Pag meron kayong natutunan, i-execute nyo sa kahit saan, di ba? Or i-implement nyo sa sarili nyo, sa client nyo, walang problema. Sige, go lang, di ba? Para worth it naman yung pag spend nyo ng time dito sa webinar. Okay? So pwede nyo akong itag kung gusto nyo lang naman sa TikTok, boy_eb, and sa Instagram, eb_fajardo. No? So pwede nyo akong itag kung sakali na meron kayong takeaways. Okay? So, ayan. Applicable po to sa journey ko po, Sir Eb. Oo, applicable to sa journey mo. Malay mo, hindi pa natin sure. Wala pa naman ako na-share eh. So, tingnan natin, tingnan natin. So, by the way, sa mga hindi pa nakakalala sa akin, ako si Eb, no? Ang pangalan ko po ay Eb and hindi EB, no? Yung iba tawag sa akin lalo in person, EB, ganyan ganyan. Ang pronunciation sa pangalan ko ay Eb. Okay? So, I'm a video editor. I'm a video content creator. So aside from nag-edit ako ng video, nag-edit ako ng video ng client din. Parang ganun. Yung sarili ko tsaka yung sa client. Alam mo yun? Parang ganun. EB Babe. Oh, meron nga akong group dati na nung college ako, mga EB Babes sila. So, ayun. So, ayun. I'm a video content creator. I do video for a living, kumbaga, di ba? So, I make video for a client. Nung dati ako parang mag-isa, pero ngayon I have an agency na. So, ngayon parang naglalaro kami sa 11, 12 na tao. Nandyan yung video editor din. Si Francis nandito, isang editor ko yan. Hanapin nyo na lang dyan. Video editor, ganyan, scriptwriter, videographer, mga production assistant, researcher, project manager, yan, ganun yung team ko. So meron na akong agency ngayon na pinapatakbo. Okay, so ayan, yun lang naman yung sa akin. And pero yung gusto kong i-point dito, I'm creating video for myself, no? So ako mismo gumagawa ako ng video content. I'm not sure. Hindi lang to dahil ito yung service ko as as a freelancer. Pero may mga dahilan kung bakit video yung ginagamit kong medium in my business. Kasi pwede namang graphics, no? Pwede namang gumawa ka na lang ng graphics sa Canva or
um, text format na lang yung gagawin mong content, no? So, bakit video? Bakit video yung paborito? Meron ba ditong gumagawa ng sarili na nilang video din? Can you type me kung ikaw rin? Yung gumagawa ka na ng sarili mong video. Yung hindi sa client ha, yung sarili mo. Si Aldric, yan si Mads, si Kim, si Lad, si G, si Jay, Justine, Hazel, si Gio, me pero on and off. Okay lang yan, at least na-try mo na. Yung may experience na. 'Di ba sa paggawa ng video? Si Cheska, si Chris, madami rin pala, no? Yeah, si Francis. Yan to, si Francis, si Richard, si Ruru. Ito, sila Ruru, parang meron kayong podcast no? Nakikita ko yung podcast nyo eh. Or parang, not sure kung merong full video yon, pero nakikita ko yung mga short form video na repurpose na podcast. Si Joren Soon. Ayan, okay lang yan. Baka magka-idea ka tonight, di ba? Si Clarence, ito, bro, nakikita ko yung mga ads mo eh. Kaya kita nakilala kasi nakita ko yung ads mo eh. Si Coach Joyce. Tama ba si Coach Joyce to? O, tama. O yan. Si Celine. Madami rin pala, no? Si Roswell. Workout video. Me but never posted. Di ba nakagawa? Sabi naman nakagawa eh, di naman nakapost eh, di ba? Ang mahalaga na record. Tama nga naman. Siya nga rin naman. Nakagawa pero hindi na post. CapCut pa lang coach. Okay lang naman. No, okay lang naman 'yan. Project ng anak ko. Yan, meron long form. Yan, YouTube, kami ng wife. Okay. Yeah. Bakit nga ba video? Let me know nga sa mga nag-type kung sila, bakit kayo gumagawa ng video? Ano yung nagiging drive ninyo? Can you let me know sa comment section? Ano yung mga reason ninyo kung bakit video din yung ginamit ninyo? Payback to community. Sabi ni Richard, mas engaging, sabi ng algorithm. 'Di ba? It makes people trust you, sabi ni Justine. Add value, educate, give back. Pansin ko, mas nag-e-enjoy ako pag nagre-record ako ng video. Trend, sabi ni Kyra. Sabi ni Francis yung kanina, madali mag-convey ang message. Mas personal. Mas mabilis ang pag-feed ng information, sabi ni Clarence. Diba? Coming from experience. Mas masarap mag-viral pag video. Mas masarap mag-viral pag video. Talaga? Christian, to build personal brand and credibility. Yan, madali daw kunin attention, sabi ni Johan Ruth. Yan. So, yeah, may kanya-kanya kasi tayong dahilan din eh kung bakit video yung ginagamit nating content eh. 'Di ba? Kung bakit video content yung ginagawa. Ako meron din ako mga reason, no? Na-try ko na pero hirap talaga mag-edit. 'Di ba? At least nakagawa. 'Di ba, nakagawa. So ako rin meron din ako mga dahilan kung bakit video yung ginagamit kong type of content in my business. Number one dahil para nakakapag-practice ako. 'Di ba? Para nakakapag-practice ako kasi pagka video ewan ko sa inyo, pero yung klase ng video na ginagawa ko talking heads kind of video. Nagsasalita ako sa camera. So somehow, nagiging practice siya sa akin. Ngayon, kung mapapansin nyo, nagwe-webinar na ako, pero hindi ako ganito dati. Hindi ako sanay dating magsalita sa harapan ng mga tao. Pwede, one-on-one tayo, walang problema. Pero sa maraming tao, nako, hintayin ko munang matapos lahat bago ako magsalita. Baka ganon. Pero dahil gumawa ako ng video, ang intention ko nun, kaya video yung gagawin kong format, para ma-practice ko rin yung speaking skill ko, yung projection skill ko, yung facial expression, yung hand gesture, yung tonality, ma-practice ko siya. Yun talaga yung number one intention ko. Yun talaga yung number one. Not to get clients, not to build personal brand. Hindi ko pa nga alam na personal brand yun eh. Lahat, para ma-practice lang din talaga. Kasi alam ko, darating yung point na meron akong makakausap na tao. Kasi magmamarket na ako ng sarili ko nung time na yun eh. So kaya,
Ngayon pa lang, sanayin ko na yung sarili ko na magsalita. And that is through video. No? So yun talaga. Number one yung practice. 'Di ba? True yan, sabi ni Joji. Yan din intention ko. 'Di ba? Yan. So, ayan yung number one. Ang number two reason kung bakit video dahil sa connection. No? Aside from na-express ko yung sarili ko through video, napapractice, nakaka-connect din pabalik sa akin yung mga tao. Kasi, alam mo yun, parang ano siya parang maraming sense yung nagagamit. 'Di ba? Yung hearing sense, naririnig nila ako, nakikita nila ako. Minsan kung paano ako magsalita, nararamdaman nila ako. 'Di ba? So yung connection mas na nabibuild, nagkakaroon. Kasi lalo na kapag Tagalog yung content ko or yung video ko, no, hindi ko kailangan mag-pretend. So mas may connection. Tapos depende pa to kung anong klaseng message yung gusto kong iparating dun sa video. Iba pang factor yun para magkaroon ng connection. 'Di ba? So, alam mo 'yun, mas nakaka-develop ng connection kapag video yung ginagamit ko, no? And dahil meron connection, somehow yung tiwala mas nabubuo. Mas in my experience, mas madaling nakukuha. Kasi hindi ako robot, alam mo 'yun? Parang eto talaga ako, eto 'yun oh. Ito kausap mo ako ngayon, no? Parang ganyan. 'Di ba? Lalo na kapag may mga content ako na pinapakita ko talaga yung mga screenshot, through video rin yun Pinapakita ko yung mga screenshot or kunyari case study, may mga case study at may testimony, video testimonial yung meron ako, nagsasalita talaga na hindi robot. So mas nakaka-build ng tiwala based on my experience, no? And yung video kasi kung tutuusin, effective talaga yung video. Effective talaga siya. Pero, aminin natin, mahirap talaga siyang gawin. No, mahirap gawin pagka video. Mas madali, mag-Canva ka na lang. Walang problema. Effective din naman yun. No? Pero, kumpara sa pag-video, mas madali yung pag mag-graphics ka na lang. Di ba? Parang ganon. So, eto rin, naging ano ko rin to, naging parang tumakbo rin sa isip ko to. Parang okay naman ako pag graphics na lang, text na lang, wala namang problema Pero gusto kong mag-video. Bakit? Mahirap siyang gawin, kaya pag nalaman ng mga tao na, ginagawa mo yung mahirap, nakakaangat. Nakakaangat ako sa ibang tao. Dahil nakikita nila ako na gumagawa ng video. No? So isa yan din sa nagiging isa sa mga dahilan din kung bakit video yung ginagamit ko kasi para somehow umangat-angat ako sa iba. Di ba? Parang ganon. So kung yung iba nag-graphics lang or hindi pinapakita yung mukha, ako papakita ko yung mukha ko. Di ba? Magsasalita ako sa camera. Mahirap siya sa akin, yes. Pero just for the sake na mag-stand out, gagawin ko yan. Gagawin ko yan. Parang ganon. Di ba? So, yung tinatawag nga dito ni Cristo na nalaman niya rin parang 1/8. Parang makaangat ka lang kahit 1 inch lang. Pwede na yun Di ba? Parang makaangat ka lang ng onti ng 1 inch. Ganun. Okay na And using video, yung paggawa ng video, somehow na-achieve. No? Na medyo nakakaangat-angat sa iba. Parang ganun. Sa akin okay yun. Kasi syempre, this time, parang gusto ko na parang bumalik na yung mga ginagawa kong effort. So somehow, makilala na ako ng tao, umangat na ako. Ngayon, hindi lang umangat, lastly, ito yung isang dahilan dahil kung bakit ginagamit ko yung video is para yung pagtingin sa akin ng mga tao, maiba, di ba? Yung parang, yung perspective, hindi lang yan, parang, hindi ako minamaliit, kumbaga. Yun yung nagiging dating. Hindi minamaliit. To the point na onti yung chance na baratin ako ng mga client kasi na-demonstrate ko yung galing ko through video. So yung perspective sa akin ng mga tao, okay yan. Kasi ang galing niya nga mag-explain Nakakagawa nga siya ng video Ganon. So, yung pagtingin sa akin ng mga tao, medyo mas malalim,
mas mas better, 'di ba? Mas premium kung tutuusin kasi dahil sa mga video ko. Kaya pinagpapatuloy ko siya na gawin. 'Di ba? Yeah, sabi nga dito ni Gio, gagawa ka pa ng script, magbi-video ka pa, mag-edit pa. Ang point lang ni Gio diyan, katulad lang din nung sa akin, hindi siya madali. Hindi madali gumawa ng video. Hindi siya smooth na proseso lang na okay, gawa tayong video, okay, plano kong gumawa ng video, gawa tayo ngayon, bukas post na natin. Hindi yan ganun kasimple. Di ba? Kung tutuusin. Ewan ko kung nararamdaman nyo rin ako pero hindi talaga din ganun kasimpleng gumawa ng video. Ito yung kadalasan na senaryo. Ito yung kadalasan na senaryo. Meron kang expertise, you have an expertise, but you can't turn it into a video. 3 days, 1 minute video. 3 days ginagawa. Yung iba ganito eh. Parang alam na natin, meron na tayong experience. Pero hindi natin alam paano ba ito gagawing video. Yung challenge nga na paggawa ng video, mahirap, meron pang another category. Paano to paiikliin? Di ba? Paano to paiikliin? Ang dami nating alam, hindi siya mapaikli. Kadalasan yan yung ilan sa mga struggle, lalo pag meron ka ng experience. Ang hirap niyang i-organize. Sa text nga lang, as text nga lang, mahirap i-video pa. Ba? Iba naman, you think you have a good video, but you have no viewers. Diba? Ang ganda ng pagkakagawa natin ng video. Pero minsan, okay na nga kung may mga 200, 100 na views, pero sobrang worst kapag ka 0 views yung meron. Walang nanonood. Siguro sabihin natin isa, dalawa, pamilya, tropa. Di ba? So, ewan ko kung ganito rin kayo. Let me know kung sa chat kung nakaka-relate kayo. No? Pero ito, based on my experience, no? Sobrang ganda ng video, ganda ng editing. Pero pag post, wala naman palang nanonood. Or yung mga nanonood, mga tropa ko lang din. Ganon. Minsan naman, you have a lot of views. Yes, may nanonood. Marami nga eh, million nga eh. Pero walang nag-i-inquire. No? Pero walang nag-i-inquire. May something, di ba? Nag-trending. May mga ganyan ako mga video. Ang daming video. Meron nga eh, parang 4.7 million views yung meron ako sa TikTok. Pero ni isa walang nag-inquire sa akin. Ni isa walang nag-inquire. Ewan ko kung na-experience niyo, no? Pero part siya ng experience. Maraming views pero walang inquiries. Ganyan din daw sa amin, sabi ni Kate. Yan. Yung huling slide ito. You think you have a good video pero walang viewers. Yan, 'di ba? Meron kang magandang video pero walang nanonood. Ito naman, merong nanonood pero wala namang nag-i-inquire. 'Di ba? Iba naman, merong nag-i-inquire. 'Di ba? Meron namang inquiries na pumapasok. Pero ang problema, hindi nako-convert into clients. No, hindi nako-convert. I'm not sure kung katulad ko din kayo, pero ako gumagawa ako ng video dahil merong part sa puso ko na gusto ko ng kliyente. 'Di ba? Gusto ko ng kliyente, gusto ko na merong pumasok na another client in my agency, in my services as freelancer. So kung hindi yun nangyayari, somehow medyo masakit. Medyo masakit. Di ba? Pero at least na-solve mo na yung mga ibang problem. Okay naman yun. Di ba? Pero yun nga, yung iba may inquiries naman pero walang nako-convert into client. Kapag ganito kasi yung nangyayari, no? Kapag ganito yung nangyayari, yung business natin will soon die. Kasi walang pumapasok na client eh. Walang nako-convert eh. Di ba? Business will soon die kapag walang strategy in place. No? Naniniwala ba kayo na ganon? Agree ba kayo sa akin? Na business will soon die kapag walang strategy in place. Kapag ka hindi na-solve yung mga problema na yon. No? Kung 90% na-solve mo na yung sinabi ko kanina, somehow okay ka naman na. No? May nako-convert, okay naman na. Pero kung ilan pa rin, 'di ba? Through the fire. Through the fire. Agree si Bryle. Oh. Yan.
Si, 'di ba, agree? Pag walang system, 'di ba, pag walang strategy, no? Gawa ka lang ng gawa pero walang strategy, on and off. Sabi ni Joji. 'Di ba? Parang ganyan yung mangyayari, yung sinabi ko kanina. Pero I'm gonna share mine kung paano gagawin. Bibigyan ko kayo ng idea using my own experience kung ano yung pwedeng gawin. No, kung ano yung pwedeng gawin. Tulad na lang din yung mga nangyayari sa akin, no? Ito, parang madalas ito yung mga laman ng message ko, ng message request. Ito, spam pa nga lang to eh. So message request, yung iba in my inbox nag-i-inquire, gustong malaman yung services ko, nagpapatulong sa video, ni-refer, mga ganyan, no? So, parang problema no para sa akin. Pero alam mo 'yon, ganito yung ano naging dulot sa akin nung nalaman ko yung strategy or inimplement ko yung sistema na 'yon. Okay? So, in this session, you will learn, yun nga, sabi nung nag-copy paste kanina, the strategy, matututunan mo the strategy that I'm using for each of my content para maluto yung mga tao at maging interested sila. No? And at the same time, I'm gonna show you the funnel that I put in place nang magka-flow yung leads from stranger to prospects. And at the same time, the system that I did and continuously doing hanggang ngayon ginagawa ko, baka part kayo ng sistema eh, beyond just a content. No? So, ang promise ko sa inyo, if you pay attention, magkaka-idea ka kung paano mo mapapaalam sa mga tao yung business mo. Magkaka-idea ka kung paano ka pa mas magpapakilala sa kanila. And magkaka-idea ka kung paano mo sila mako-convert into paying clients. No? So, tapos kung nag-stay ka, if you stay until then, I have a special bonus. No? Meron lang ako onting pa-surprise, pa-bonus kung okay. Okay ba sa inyo? Okay ba sa inyo? Can you type ano? Okay yan. Okay na okay. Goods. Yan. Ready na ba? Ready na ba na malaman kung ano yung pwedeng gawin? Yan. Alam mo, sobrang excited akong ma-share to sa lahat. Kasi, konting context lang, no? Matagal ko na itong ginagawa, yung sistema na to. As in, almost, sabi natin, 2.5 years, mga ganyan. O, mga 3, sabi natin, para sakto. Mga 3 years ko na itong ginagawa in my business. Ngayon ko lang siya i-share. No, ngayon ko lang siya i-share. Kasi parang nagkaroon ako ng ano ng thought na hindi, parang ang year na to ay year for contributing something to the people, lalong-lalo na online, no? So, ito yung bagay na yon na gusto kong i-share. Kung meron kang matututunan, sobrang solid nun, no? Kung wala naman, for sure meron. Hindi ako naniniwalang wala eh. For sure meron kang matututunan kahit sundot lang nung bagay na ng lahat, kumbaga. So, ayan. Ready na ba? Ready na ba? Ready, boss. Fire. Ready na po. Okay. So, ang ang strategy lang naman, sobrang common, no? Ang strategy lang naman ay sobrang common. Etong apat na to. May mga familiar ba sa term na to? Yung offer, attention, retention, conversion. Familiar ba? Sir, may live po ba? Ang hina po kasi yung signal dito, nagpuputol-putol sa akin. Sige, may replay. May replay dito. No, may replay. So, yan. Familiar, di ba? Familiar. Revenue line. Revenue line. May mga familiar, may mga common terms tayo dito Yan. From tribe ba kayo? Yan. So, revenue line. So, basically, ito lang naman yung strategy na sinusunod ko, no, in my business. Pwede na nga kayong umalis nalaman nyo na eh. Free group na tribe. Tribe. Yan. Di ba? So, ito lang din talaga yung strategy. Pero ako, syempre, sabi ko nga, to stand out, I use video para magawa tong mga to. No, I use video to get attention. I use video to retain attention.
I use video to convert those attention into either call or inquiries or best kung client na. Video talaga yung ginagamit ko in my entire process. In my entire process. Kahit hindi pa nagbabayad, ginagamit ko yung video. No? So, this is my entire video strategy. Offer, attention, retention, conversion. At ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung ginagamit ko or paano ko sila ano yung ginagawa ko in each of these fancy words, di ba? Offer attention. So this is my entire strategy. So parang ganyan, meron siyang parang funnel na ganyan or parang mind map na ganyan, no? Na nadadala yung mga tao from someone na hindi ako kilala to someone na magkaka-interest sa service ko, no? May mga ilan akong mga naging client ngayon or mga nag-i-inquire ngayon. 3 years ago ko pa silang kakilala. 3 years, tama ba yung sentence ko? Pero kakilala ko na sila 3 years from now. At ano ba yun? Parang basta dati. Dati ko pa lang kilala ko na sila. Pero ngayon pa lang sila nag-i-inquire or nag-go sa proposal. Dahil yon sa nakaset yung ganto ko. Dahil nakaset yung sistema ko na to. Ito kasi yung sinasabi ko nga, yung way para maluto yung mga tao from someone na hindi ako kilala to someone na mag-i-inquire sa service ko at kukunin talaga ako, magbabayad. No? So ito yung ginagamit ko. So papakita ko sa inyo yan isa-isa. No? Nagsisimula yan sa offer talaga, sa pag-figure out kung ano yung offer. No? So ito kasi yung mga bagay, ito yung stuff before actually creating a video. Importante na maging malinaw to. Importante na maging malinaw ano yung offer natin. Can you let me know sa chat ano yung ibig sabihin sa inyo ng offer? Kung familiar kayo, sabi niyo familiar kayo eh. Ano yung offer? Sale? What can you give? Sabi ni Joe. Skill? Service? Value? Solution? Something you will provide to the client. Si Coach Romel, dito pala oh. What I do or give in exchange, di ba? Yun na yun eh. Tama, yun sabi ni Coach Romel. Sabi ni Romel, what I do in exchange of blank, that is an offer. Ano yung meron sa'yo? And ito yung meron sa akin, palit tayo. Exchange tayo ng kung ano man, ng something. So in this sense, in business sense, may pera yung client, may pwede tayong gawin, i-offer natin yun sa kanya in exchange of usually money. 'Di ba? So yun yung offer. No, ano yung pwede kong magawa, ano yung pwede kong matulong, ano yung pwede kong mabigay, ano yung pwede kong gawin in exchange of your money in business sense. Usually ganon. No? So that's an offer. So basically, ito yung mga fini-figure out bago talaga gumawa ng video. Sana maging malinaw muna tong mga to. No, para ma-develop yung tinatawag na offer. Okay? So, nagsisimula yan syempre sa pag-figure out sino ba yung ka-exchange natin. Sino ba yung market? No, sino ba yung market? Ako, yung mga market ko ay usually mga service provider. Yung market, ibig sabihin, ito yung gusto mong, in a sense, gusto mong makatrabaho. Gusto mong ma-providean ng offer. No? So, ako, yung ginagawa, ang market ko ay mga service provider. Paano ko nalaman? Nag-research ako. No? Sino ba yung mga tao na yon? Ano ba yung, meron akong data, no? Na tiningnan, na survey, na ano bang ginagawa mo, ganyan, ganyan, ganyan. Usually, mga service provider sila. Mga naging client, mga service provider. Now, so malinaw sa akin ng mga service provider. So, tayo, sana maintindihan din natin or malaman lang natin. Actually, madalas alam na natin eh. Ang problema, hindi tayo makadecide kung sino. So, ako, nag-decide ako, service provider yung gagawin kong market. Now, nakadepende naman yun sa inyo. So, ayun, market, unang i-figure out, no? And pangalawa kong inalam, ano ba yung challenge na itong market na to? Ano ba yung usually problema nila?
No, in my experience, based to sa nakatrabaho ko na, nakakwentuhan ko na mga ganyan, ilan to sa mga naka-screen share, naka-screen share ako, 'di ba? Tama naman, 'di ba? Oo, yun. Nakikita ba yung screen ko? Nag-worry ako bigla ah. Ayun, nakikita naman eh. Kate, nakikita naman. Meron. Oh, yes, naka-screen share ako. Galala ako dun. Dami kong sinabi dun kanina. Tapos, di pala ako naka-share, no? Hmm. So, yan. So, ang next na ma-figure out, ang next na dapat i-figure out, ano yung mga challenge ng mga market na to? And based sa mga nakakakwentuhan ko, based sa mga na-surveyan ko, na research ko, usually, naglalaro sa apat na to yung mga challenge nila. No, naglalaro sa apat na to yung mga challenge nila. Hindi confident, walang clarity, no inbound leads, hindi consistent, no? Based yan dito sa mga sagot nila sa ginawa kong research nung nagsisimula. No? So yan, talking in front of the camera daw, hindi consistent, limiting belief, consistency, ganyan-ganyan, um, attracting prospects, 'di ba? No inbound leads, camera shy, no? Scared to show up, getting more engagement, strategy to get views, followers, mga ganyan. Ilan to sa mga naging challenge nila. So pangalawa to sa finigure out ko, no? Um, next na kailangan malaman ko naman or inalam ko na actually ay yung goal naman nila. Yung goal. Ano yung gusto nilang ma-achieve? Okay, ano yung gusto nilang ma-achieve? And usually, kabaligtaran naman. Kabaligtaran lang naman ng kung ano yung challenge nila. Or maybe, yung goal muna yung i-figure out or alamin. Tapos yung kabaligtaran, malamang, ayun yung challenge nila. Di ba? Parang ganun. Pero based on my research, based on my experience, sa nakakakwentuhan ko, ang goal nila sana, syempre, makapag-start na ng video, maging knowledgeable sa mga bagay-bagay, no, magkaroon ng idea anong gagawin. Yes, get more leads or clients, maging consistent, 'di ba? Based yan dito sa mga sagot nila. Yan ang more sales, be comfortable, convert audience sales, mga ganyan. Get more high paying clients, become braver, 'di ba? Yan yung mga sagot nila. So, ako namili lang ako ano ba yung mga goal nila na gusto kong matulungan naman sila doon or masolusyonan, di ba? So yun, yung market, yung challenge, and yung goal. Ayan yung ilan sa mga pinigure out ko. After nun, syempre mag-iisip na ako ng solusyon kasi uh, isa nga sa mga sabi ng mga isa sa mga naging mentor ko si Kia, no, na parang as entrepreneur, as creative entrepreneur especially, sana daw ano tayo parang pain nag-ano tayo nag-heal tayo ng pain, kumbaga. Hindi lang tayo gumagawa ng negosyo pero nagso-solve tayo ng problem or merong sakit na nilulunasan natin, parang ganon. So ako na-figure out ko rin kung paano 'yon, no? Pero inorganize ko siya in a way na dapat meron akong tatlong bagay. Sa ngayon, no, nandito na ako sa point na tatlo na yung method ko para maging solusyon. Ginamit ko, number one, itong tatlo actually, yung mind, yung hands, yung feet. Parang yan, parang dun ko siya, ganun ko siya dinescribe. Kasi unang-unang ko na figure out, etong hands, yung yung LS Video Creatives, yung agency. No, kung meron akong isa-solve, 'di ba meron akong isa-solve, gamit ko yung agency para ma-solve 'yon. Kasi hands ko na yung gagamitin ko. Parang kami na gagawa para sa iyo. No? Parang ganon. Kaya kamay. Kami na yan. Kami na gagawa. Parang ganyan. Pero kalaunan, na-figure out ko yung dalawa. No? And that is through my mind. Nakapag-come up ako ng course kasi ituturo ko na lang kung paano gagawin. No? Ito yung tinatawag na DIY. I-DIY mo na lang. Diba? Ituturo ko na lang, ikaw na gumawa ng sarili mo. So, yeah, meron akong course.
Tapos, yan, ito yung course ko actually, no, na tinuro ko talaga kung paano gumawa ng video, mga ganyan. At the same time, ito naman yung hands, ito kasi yung done for you, no? Kami nagagawa para sa iyo, no? Kaya ako meron akong agency or team para kami na gumawa ng video for you. Hindi mo na kailangan kumilos. Hindi mo na kailangan matutunan. Kami nagagawa. Ganyan. So DFY. And at the same time, ito lately na lang din, no? Nagkaroon ako ng isang method to solve a problem that is through my feet, no? Bakit feet? Kasi parang ano to ang description ko dito, mag-walk tayo together. Parang ganon. Sabay tayong maglalakad. Parang ganon. Kaya meron ako mga consulting, minsan one-on-one, minsan group consulting, parang ganyan, sa isang business na parang tuturuan ko kayo gumawa ng content on a daily basis, on a regular basis. Maggagawa tayo ng content. Okay, ito yung mga done with you na kind of method to solve a problem. So parang ganyan, nagtuturo ako ng video for a business, mga ganyan, 'di ba? So that is my 3 method para ma-solve yung challenge kanina. Mapunta sila sa goal, parang ganyan, no? And yeah, I love the analogy, 'di ba? So yeah, ganyan ko siya na define para mas organized. Pero syempre, once na na-figure out ko na kung ano yung method, and commonly, ito yung una natin na figure out. Okay, copywriter ako. Okay, I will use my hands para magawa yon, parang ganyan. Minsan, ito yung una natin na figure out. And okay lang naman. At least meron ka ng clarity sa kahit isang aspeto. Parang ganyan. So yan. After ko malaman yan, define ko, okay, ano ba yung mga steps na kailangan nilang pagdaanan para ma-achieve nila yung goal, no? Para mapunta sila from someone na challenged, na may problema, to someone na merong na-achieve na something. And based on what I do, ito yung mga step na kailangan nilang pagdaanan para mapunta sila doon sa kung ano yung gusto nilang ma-achieve. 'Di ba? So inorganize ko siya. In a sense, ito yung strategy na meron ako. No, in a sense, ito yung strategy na meron ako. Minsan pinapalitan ko na lang ng word, pero ito pa rin yun eh. 'Di ba? Ideation, writing, kasi sabi ko nga I'm a video creator, gumagawa ako ng video for clients, no? So this is the step that my client or my prospect needs to take para mapunta sila from point A to point B. No? So figure out ko 'to. No? So 'yun. Tapos, aside from that, ito na natutunan ko in my journey, no, na importante na bago ma-promote itong offer na na-figure out ko, parang importante na meron ding parang mga freebie or free something para bigyan ako ng attention ng mga tao, 'di ba? So, na-develop ko tong mga to, yung freebie na to. Ito yung na-figure out ko in my business. Sa dalawa yan. Ito yung from yung course sa course, yung mind na course, tsaka yung fit na consulting. Yung freebie based sa kung ano yung kailangan nilang ma-achieve na kung ano man. For example, may problema sila sa idea, o di sige, meron akong something ganito for free, bibigay ko sa'yo. Parang ganyan. So, in my mind and fit method, meron akong parang mga video playlist para ma-solve kung ano man yung problema nila. So ito for free, no, walang bayad. Kumbaga, ayan, meron akong ideation, no, naka ano yan, naka-organize, depende kung ano yung problema nila. Mga ganon. Kaya may problema sila sa shooting. O sige, meron akong video about dyan. Turuan kita. Ito, parang ganyan. May problema sa editing. O ito, meron akong video about dyan. Ito. O gusto mo may problema ka sa lahat. O buong playlist. Ito na. Libre. So meron akong mga ganon. Freebie. Okay? And at the same time, yung mga freebie na yon or mga free video na yon, nandun yung sa loob ng group. Maybe yung ilan sa inyo nasa loob ng group, no, yung Pinoy Video Content Creators na libre.
Sa guide section, merong mga video doon. And strategically, nilagay ko yan dyan para maging freebie sa mga gusto pa akong makilala, gusto pang matuto from me. No? So, yeah, meron ako mga freebie ganyan. Parang ganyan. So, that's the offer side of yung figure out kung ano yung offer. No? Ito yung ginawa kong bagay-bagay para ma-figure out ko yung ano yung offer ko sa mundo, kung kanino man at kung ano man. Parang ganon. Nagigess ba so far? Nagigess, nakakasunod naman ba? Somehow? Nakakasunod? Yan, nakakasunod. Yun. Yan, okay. Nakakasunod naman. Ngayon, dito si Jamie, oh. Yan. Okay. So, ito, just parang full transparency, natutunan ko to. No, natutunan ko to dito. Ito yung framework na ginagamit ko nung na-figure out ko tong offer na to. No, or yung method na yon, parang ganyan. Dito sa story brand framework. Basically, ito yung prinsipyo talaga na nakapag sa akin, na nakapagbigay ng clarity in my business. No? So itong framework na to, medyo na-tweak ko lang ng onte para mas maintindihan ko sa sarili ko. Parang ganyan. So gumamit ako ng mga bagong term, parang ganyan. Pero basically, ito yung story brand na parang meron din talaga dapat market. No? May market na may goal na hindi niya pa na-achieve. 'Di ba? May market na kung sino man 'yon, may goal siya na hindi niya pa na-achieve dahil meron siyang challenge na kinakaharap na existing. Kaya kailangan niya ng guide na merong method, no, na merong strategy para tumulong sa kanyang ma-achieve yung goal. Parang ganyan. Yan, ito book How to Build a Story Brand. Parang ganyan. Yung book na to. Yan, yung kay Donald Miller. So ito, ganyan yan. Merong market na may goal, kaya lang may challenge, kaya kailangan nila ng someone na may method para tulungan silang ma-achieve yung goal at maiwasan yung failure. Ayan yung nakatulong sa akin para ma-figure out ko to. In this sense, ang ginawa ko, figure out ko yung market, ano ba yung gusto nilang ma-achieve na hindi pa nila na-achieve? Ano yung pwede kong matulong doon? Tapos yung strategy nalaman ko siya, yung roadmap, kung naalala nyo, and tatlong method para ma-solve ko yon. That is through my mind, tuturo ko na lang. Through my hands, kami nagagawa. And through my feet, mag-walk tayo together. Parang ganyan. So, ito yung nakatulong din sa akin para ma-figure out yon. Nung nalaman ko na to, yan, meron nga akong ganyan. Nung nalaman ko na yan, tsaka ako, nagpo-promote ng mga bagay-bagay. So, tsaka ako nagkuha ng attention. So ako, I use social media, short form video sa Facebook, Instagram, TikTok para makakuha ng attention. Para makakuha ng attention. No, hindi pa to para makakuha ng client. Para lang makakuha ko ng attention. Alam mo 'yun, iba pa 'yun eh. Parang magkaroon ng maging curious yung mga tao. Sino ba to? Ano sinasabi nito? Parang okay to Sino ba to? Parang ganyan. Makakuha lang ng attention. And I use short form video or social media para awareness for awareness. And usually, meron akong mga call to action na nilalagay. Kasi para magkaroon ng sense yung pinaggagawa kong effort, maganda na sabihin ko rin sa mga tao intentionally kung ano yung gusto kong gawin nila after nilang mapanood yung video na meron ako, parang ganyan. So usually meron ako mga call to action and kadalasan join my group, di ba? Or download my guide or follow me, mga ganyan. Nagbi-build ng influence or authority paunti-unti. Yes, oo, dito. Pero outer side pa to eh. 'Di ba? Kasi getting attention pa. Kasi nga awareness or broad. So usually, meron ako mga short form video. Not sure baka yung iba napanood nyo na. Mga short form video para makakuha ng attention. No? So, yeah, mga ganyan.
Iba sa inyo, baka parang ganito lang din yung ginagawa, di ba? Short form video na portrait, mga ganyan. So, yon. So, yan, nagpo-post ako ng mga ganyan, yung sarili ko, talking heads, and at the same time, nagpo-post din ako ng mga gawa namin. Okay, yung gawa namin, for example, pinapakita ko yung mga behind the scenes, blah, 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 ganyan-ganyan, para magkaroon ng idea yung mga tao na, oh, hindi lang niya lang sinasabi, ginagawa niya pala. Ganun. Meron pala talaga siyang existing na project. Parang gano'n, yung just to get attention. No, just to get attention. So yan yung mga pinagagawa kong mga short form video to get attention or to build awareness, sabi nga ni Kate. No? So, ganun. So, yeah, sabi ko nga may mga call to action lang din yan, mga ganyan. Pero ewan ko kung yung ibang sa inyo, yung iba sa inyo parang may ganito rin na tanong. Pero anong i-content ko? 'Di ba? Okay, sige, yes. Gagawang content, gagawang short form. Pero anong i-content? May mga ganito rin ba sa inyong tanong? Anong ko-content? May mga ganito rin ba? Can you let me know kung si Jamie, di mo pa rin alam? Ayan, ako po. Di ba ako palagi, yes. Niche and target market. Ako, di ba? Yes, do dati buhay ng iba. Buhay ng iba. Ako, sabi ni Jack, tagal ng problem. Di na natapos, no? Ayan yung group, Pinoy Video Content Creators. Yan. So, bibigyan ko kayo ng tip, no? Baka yung iba sa inyo alam na to kung paano mag-brainstorm or mag-isip kung ano yung pwedeng gawing content, no? Eto, ewan ko kung familiar kayo dito sa pizza method. Di ba? Pizza method. Actually, yan lang din yung nakatulong din sa akin para ma-develop ko yung content ideas. So, pizza method, tinawag ko siyang pizza kasi parang ano siya shape pizza. Parang ganyan. Pero ang concept, meron kang buong pizza na ayun yung experience mo, yung knowledge mo. Parang ganyan. Yes, of course, meron to. Yung buong pizza, ayan yung buong experience mo, knowledge mo, storya mo, ganyan. Pero ang concept, kukuha ka lang ng slice doon sa buong buhay mo or buong thoughts mo, experience, kung ano man. Kukuha ka lang ng slice, tas yun yung ibibigay mo sa tao. Tapos kadalasan, I'm not sure kung katulad ko rin kayo, pero ako, isa, dalawang pizza lang, dalawang slice, busog na ako, okay na ako. No? So parang ganun lang din yung concept nito. Slice yung ibibigay natin sa mga tao, pero mabubusog sila. Yun yung concept. So taking small and specific slice from our experience. And ganito siya kung paano mahati-hati. No? So kung sakali, yung nasa gitna, yung pinaka-core subject ninyo, kadalasan kung sino yung market or kung ano yung method or skill. Kung nabasa ko kanina, kung yung market or yung skill. O kung ano man yung method nyo, kasi baka yung ilan sa inyo, balak gumawa ng course or what. Basta kung ano man yan. Market or yung nasa gitna, nasa core subject yan. Tapos itong tatlo, ang pinakamadali ay yung itong tatlong outer, yung challenge nila. Challenge number 1, challenge number 2, challenge number 3. O kung 5 challenge yan, pwede naman. Yan yung mga nasa outer layer ng pizza na pwede nyong i-drawing. Sobrang gamit ko yung pizza method mo, coach. Solid talaga siya. No? Ganyan. So yan yung nasa outer. And etong mga nasa outermost, no? Ito yung tinatawag na categories naman. No, ito yung tinatawag na categories. Ito yung process, mistake, question, insight, story, tools, ganyan, ganyan, ganyan. Pagka nalaman mo na, pagka nakalista ka na ng ganyan, mamimili ka na lang kung ano yung pwede mong gawin. Mamaya may example. Pag nalaman mo na yung skill mo or market mo, yung challenge nila, tapos kung ano man yung gusto mong piliin na category, pwede mo na lang dugtungan, kumbaga parang ganon. So example, kunyari ito, yung process, challenge, ganyan. Example, isa kang web designer. No? Ang challenge, walang website conversion.
Ang category na pinili mo, process. Category na napili mo ay process. So kung gagawa ka ng content tungkol sa process yung content mo, minsan yung process na yon, sasagutin mo lang yung tanong na how, paano. So ito na nga, parang ganyan. So pwede nga maging content mo, how to create a simple CTA button that turns visitors into customers. Kasi sinolve mo yung problema. Ano yung challenge? Ang challenge, walang hindi na convert, no? Kasi walang website conversion. Ano yung method mo? Web design, creating CTA button. Part naman siya ng design. Ganyan. Ano yung pinaka-gist ng content mo? Parang tinuro mo yung kung paano o ituturo mo kung paano. So how? How to create? Kasi papakita mo yung process. Parang ganyan. Di ba? So ito yung pizza method sa mga hindi pa nakakaalam. Di ba? So kung sige, mag-ano nga tayo ng example. Let me know nga ano ba yung ano nyo, ano yung skill ninyo. Unang magcha-chat. Video editor. Okay, video editor. Sino yung market, for example, ng video editor? Real estate. Okay, real estate. Ano yung challenge nila? Ano yung usually challenge ng get sales? Walang sales, sabihin natin, kasi challenge eh. Walang sales. 'Di ba? So, kung pipili kayo dito ng category, process, mistake, question, insights, anong gusto nyong examplean? Unang magcha-chat. Mistakes. Okay, sabihin natin mistakes. Sige, tignan natin. So, ang market ay real estate. Ang a video editor for real estate. Ang challenge, walang sales. Ang gagawin content ay mistakes. So, pwede dyan, for example, top 3 biggest mistake na ginagawa ng mga nag-edit ng video. Ganyan. Diba? Or sabihin natin parang top 3 mistakes ng mga um, video na nakikita natin online kaya walang nag-i-inquire ng property. Parang ganyan. Nag-gets ba yung point? Nag-gets yung point? Diba? Top 3 mistake na ginagawa ng mga nakikita nating video online kaya hindi sila nakakakuha ng inquiries sa property nila. Parang ganyan. Di ba? Mamimili ka na lang pagka nagkaroon ka na ng pizza na to. Paano kung hindi natin alam? Di hindi natin gagawin ng content. Kasi hindi natin alam eh. Di ba? Or i-research natin. Anong pwedeng gawin? Kasi pwede mo namang i-disclaimer dun eh. Ayon kay Eb, eto daw yung mga mistake. Ano ba sinabi ni Eb? Parang ganyan. Di ba? Pwede naman i-refer mo na lang kung sino yung nagsabi kung hindi mo alam. So, ganun. Pero nagagets ba yung concept na itong pizza method? Ganyan-ganyan. Yan, gets. Gets naman. So, ayan yung pwede mong gawin in your getting attention part. If you want to get attention, again, slice lang nung buong experience natin. Kaya, slice, ayun, para marami rin tayong magawa. 'Di ba? Pag magpapakilala tayo. So, yan. That's the getting attention part. Yung gumagawa ko ng mga short form content para to get attention. Okay? Siyempre, hindi lang to parang getting attention part kasi yes, madami kang may kilala sa iyo, madami kang views yung mga content mo, okay nga. Pero hindi tumatagal yung mga follower. Parang alam mo 'yon, parang hindi na re-retain kumbaga yung attention na nagawa mo. 'Di ba? So, kaya ang next kong ginagawa or next na meron ako ay yung mga retention na strategy kumbaga. Part ng sistema yung may retention, no? So, dito meron akong tatlong bagay na in-establish
para ma-retain ko yung attention na nagawa ko. Okay, ito yung number one. Ito, meron akong Pinoy Video Content Creators na tinanong kanina, ano yung group na yon? Yes, meron akong free community or free group na kung saan yung mga content ko doon ay para ma-retain yung attention na nakuha ko. Kaya sabi ko kanina, 'di ba, yung mga short form content ko, usually ang mga call to action ko diyan, depende sa content. Isa diyan yung mag-join kayo ng group kung gusto mong ganyan ganyan ganyan. Kasi sa loob ng group meron akong guides and video din 'yon. So, kung mapapansin nyo, itong mga guide ko na to, ay yan din talaga yung pinaka roadmap or yung pinaka strategy ko. Yung step 1, 2, 3, 4, 5, yung from point A to point B, yung gitna, eto yon, yung mga yon. So, idea, script writing, recording, editing, posting, ayan lang din yon. Di ba? So, yan, meron akong Pinoy Video Content Creators na group para maluto yung mga tao. And at the same time, meron din akong YouTube playlist na binibigay din sa mga tao for free. And yeah, kung mapapansin nyo, ganun lang din yon. Parang ideas, script writing, recording, editing, posting, di ba? Yun lang din yung roadmap. Pero yun, naka ano siya, naka-playlist para ibibigay ko na lang siya sa kung sino man yung nangangailangan. Di ba? Parang ganun. So yeah, meron akong ganyan. And minsan may mga pa-webinar or mga long form content ako na parang ganito. Para nang sa ganon, maluto, ma-retain yung mga tao. Diba? So may mga ganyan akong strategy. Diba? Ang ironic kasi parang ginagawa ko ngayon kung ano yung tinuturo ko. Ganyan. So yeah, meron na ako mga ganyan, mga video na ganyan. Tapos at the same time, yung mga short form video content ko, may mga ilan, na minsan hindi video, minsan ano na lang, written format. Dahilan din siya, kumbaga way ko rin siya para ma-retain yung attention na nakuha ko. Again, ang goal ko dito ay para maluto yung awareness. Para maluto yung after nila akong makita, masubaybayan naman nila ako, parang ganyan. So yun. So meron akong ganyan. In a sense, ito ay mga long form content. Yung kanina, yung short form content. Ito yung long form kind of content naman. Nagigets ba? So far? Saan kami pwede maka-join? Search mo na lang. Pinoy Video Content Creator. Ang ganyan. Diba? So, yan. Gets naman. Pero Eb, anong sasabihin ko? Okay, sige. Gagawa tayong long form content naman. Kanina, mga short form. Ngayon, okay, long form content. Actually, yan. Para mapakita ko sa inyo, mga long form content tong mga to. Yan, mga 11 minutes, 7 minutes, 10 minutes, mga ganyan. So, yan. So, ewan ko kung ganito rin yung tanong ninyo, anong sasabihin ko sa, anong sasabihin ko naman dito sa long form content. May ganito rin ba sa inyo? Okay, sige, may idea na. Pero, sige, anong gagawin? Ano yung sasabihin next? Paano siya magagawa? Ganito rin ba? Parang isa rin ba sa mga ano nyo to? Minsan, tinatanong? O hindi naman? Oo. Yes, sila Joanna. Yan. Bibigyan ko kayo ng onting yung iba alam na to, pero kadalasan ito lang din yung ginagamit ko in my sa kahit anong bagay. Minsan nga kahit sa in-person na conversation, ito rin yung format na ano ko. Ito rin yung format kung paano ako nagsasalita. Ganyan. So, may nakakaalam na ba nito ng great script? May mga nakakaalam ng great script? Yun, yes daw. Meron ba bang hindi nakakaalam na ito? Sa course na naman. Yes, sa course. Pero sinabi ko rin ito publicly eh. So, ito ang tinatawag na great script. Actually, ito yung format na kung saan um, ginagamit ko kung sakaling hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa video. Minsan nga hindi ko na masyadong kailangan ng um,
word by word na script or dialogue na script. Basta alam ko tong format na to, nakakatulong para maging smooth yung salita, parang ganyan. Or yung thought, parang ganyan. So, grade script is a acronym. It's a GREAT. Letter G, ito yung grab attention. Sa unang part, okay, grab attention. In common marketing sense, ito yung tinatawag na hook. No? Pero ang idea, ang intention ay i-grab mo yung attention. No? So, yung grabbing attention. So, yan. Ayan yung letter G. Yung letter R, ito yung restate the problem. Ito yung isa-set up mo na. No? So, yeah, setting up yung gagawin, bibigay mo yung context, yung problem nga, yung common story, mga situation, basta setting up. Pero ang pinakamagandang way is to restate yung problem kasi ewan ko, may karaniwan ng mga tao nahuhook sa conflict. Lalo tayo mga Pinoy, gusto natin mga conflict. Minsan lalo pag nakaka-relate tayo, no? Kaya restating the problem is based on my experience is the best way para mapanatili yung ano ng mga tao, yung panonood. So restating the problem, after ma-restate yung problem, letter E. Ito na yung explaining solution. No, ito na yung medyo mahaba, ito na yung pinakalaman ng content. Ito yung step 1, step 2, step 3, ganyan ganyan ganyan. Or kung ano man, bullet number 1, point number 1, 2, 3, ganyan, ganyan, reason number 1, 2, ganyan. Explain solution. No, ito na yung pinakalaman ng content. Minsan dito na humahaba yung video. Tapos, next letter ay letter A, actual proof. Ang mangyayari kasi dito, may tension interrupt. Kasi malamang yan habang dinidiscuss mo yung solution 1, 2, 3, 4, 5, naglalaro sa utak ng mga tao, totoo ba talaga? Well, BS. Parang ganyan, di ba? BS naman yan. Parang ganyan. So maganda na meron ka mga actual proof para masagot agad yung mga tanong nila sa isip nila. Para ma-interrupt yung tension. So maganda na meron kang mga actual proof. Yes, testimonial, screenshots, mga ganyan, kung ano pang pwedeng pruweba na magsisilbing pruweba, kumbaga, actual proof. Okay? So, after mo mabigay yung proof, syempre, sabihin mo sa kanila, ano yung gagawin nilang next? No? Tell them what to do. In marketing sense, ito yung tinatawag na call to action. Pero meron akong parang na-discover lately call to think. May mga ganyan palang mga ending ng content. Parang bibigyan mo sila ng tanong sa huli. Di ba may mga ganyang movie na parang hindi ibibigay sa yung sagot. Lalo na yung pinapanood ko yung House of the Dragon. Parang laging may anong tawag doon? May tawag doon pa-suspense. Hindi, may tawag Ang tawag doon yung paano? Yung putol, para siyang cliffhanger yon, parang cliffhanger. Parang ganyan. Open loop, yan, mga ganyan. So, dito call to think, parang na-discover ko to lately. Minsan, yung mga gantong klaseng call, mga ending, and mga nagtatapos sa tanong, parang kumbaga, bla 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 bla. Ikaw ba? Ikaw ba? Okay lang ba sa'yo na maghirap? Tapos na yung video. May mga ganong klase na mga cliffhanger. So, yeah, pero ang maganda, basta ang point ko dito, sabihin mo sa kanila kung ano yung gagawin nila after nilang mapanood yung video mo. No? Yung letter E, ito yung explain solution. No, yan, explain solution. Okay? So, that's great script or format na ginagamit ko in my long form content. In my webinar, ganyan din. No? Yan, great script. Natututo naman ba so far? May nagkakaroon naman ng sense? Kaya ba yan sa short? Kaya naman sa short. Kung kaya mong maka-contract, no, pwede yun. So yan. Ayan yung retention part. Again, ang goal ko dito, maluto yung mga tao. May mga ganyan akong klaseng video para maluto sila. Maluto, ibig sabihin, parang dumating sa point na mainit na,
Mag-i-inquire na talaga sila. Parang ganon. Di ba? Mag-i-inquire na talaga. So, ayan. Minsan dito tumatagal sa pag-retain. May mga naging client ako na parang tagal niya na daw akong pinapanood, di lang siya nagre-react. Pero ngayon, parang ready na siya. "Oh, ready na ako, gawin na natin. Ganyan, ganyan, ganyan." Pero 2 years ago niya pa akong kilala, mga ganun. So, minsan dito tumatagal. Okay, sa retention part. Yan. So, after yan, syempre, yung conversion na, diba? Yung conversion side na, ibig sabihin, ito na yung way talaga para bumalik naman sa atin in money yung mga bagay-bagay. I'm not sure kung katulad ka rin kita, pero madalas, ako, no, um, kaya ang ayoko talagang sumikat. Kumbaga, ayoko sumikat. I'm not sure kung ganun ka rin, pero ako ayoko rin sumikat. Parang gumawa ko ng content hindi para sumikat, kundi para magkapera. Diba? Magkapera sa ginagawang content. Diba? So, hindi ko naman talaga in-aim na magkaroon ng maraming follower or magkaroon ng million views. That's a bonus. Okay naman yon. Pero kung huhukayin ko lang talaga yung puso ko, gusto ko lang din talaga magkaroon ng pera, di ba? Para mabuhay, di ba? Parang ganon. So, ang way ko to get money, syempre, to avail my services, mga ganyan-ganyan. So, eto na yon. Eto na yung part na yon para ma-convert yung mga tao. No? So, ayan, ito yung way ko para ma-convert naman yung mga tao. So, usually talaga yan, ako nagsisimula sa iniisip ko kung ano yung pwede kong gawin para ito pala yung way na to, parang ano, ito yung part na to, ito yung sa showing up with video, yung sa course, yung sa mind, tsaka yung sa consulting. No, hindi pa to yung sa services kasi meron pa yung sa services mamaya, no? So ito, yung sa course or sa mind tsaka sa fit na method, nag-iisip talaga muna ako ng mga parang scarcity or urgency na technique, no? Para nang sa ganun mag-decide talaga yung mga tao para i-avail talaga yung mga bagay-bagay, yung kung ano man yung ipopromote ko. Maganda na merong scarcity or urgency, no? Technique to, yes, pero hindi naman to parang wrong technique kasi somehow binibigyan mo ng signal or ng parang ginagawa mong message yung etong technique na to para sabihin sa tao na, oy, nauubos to ah. Or parang, hindi to para sa lahat ha. Parang ganyan. Kailangan mo nang mag-decide kung kailangan mong mag-decide kung gusto mo na. Parang ganyan. So, scarcity or urgency. So, nag-iisip ako ng mga ganong bagay na minsan discounted, no? Or minsan 2 araw lang to bukas. Depende sa kung ano yung trip kong gawin. kung kung ano yung gusto ko. Yun nga maganda pag ganito parang controlled mo yung mga bagay-bagay. So may mga ganyan-ganyan ako. Kaya minsan meron ako mga payday sale o 'di ba meron ako mga Christmas day sale, mga ganyan-ganyan. 1 day lang, 2 day lang, 'di ba? O kaya meron akong 3 day na open lang, mga ganyan. Para mabigyan yung ano ng mga mabigyan ng message yung mga tao na kailangan mo mag-decide kasi nauubos, 'di ba? Or may limit, parang ganyan. So, may mga ganyan ako, no? And pinopromote ko 'yan sa pamamagitan madalas ng promotional video. No, may video pa rin akong ginagamit or ginagawa, no? So may mga video promotion ako, no? Ito minsan ang nakakapanood lang yung mga na-retain ko na. Kasi baka yung video, mga gantong klaseng video, hindi to maiintindihan ng mga hindi pa ako kilala, no? Kaya usually yung mga nakakapanood lang nito yung minsan sa loob lang ng group or sa Facebook ko lang pinopost, hindi sa TikTok, no, sa Facebook ko lang pinopost. Kasi kilala na nila ako, parang ganyan. Kasi para alam mo yun, hindi ko na kailangan patunayan yung sarili ko mga ganyan-ganyan. Direkta na meron ng promotion, parang ganyan. Meron na akong binibenta dito, parang ganyan. So may mga ganyan akong klaseng video na ginagawa to convert people. Okay? So, um, madalas meron akong madalas sinasabi ko doon sa video na parang mag-message ka or comment ka lang ng gantong word kasi madalas parang kina-qualify ko muna talaga yung mga tao para
bago nila i-avail yung program or what, ganyan-ganyan. No? So yan, dahil dyan parang yan, nakakabenta, di ba? Parang meron talaga nagsasign ng mga ganun. So yan na yung showing up with video. At yan, sa ngayon meron na siyang 444 member or nag-avail ng program. Tapos dito, minsan meron din ako mga pa-live webinar, no? Tapos pupunta lang sila sa link, no? Pupunta lang sila sa link, may parang ipopromote ako na link. Tapos yan, may coaching na. Parang nag-avail na sila ng mga coaching program or consulting, parang ganyan. Yan. So, meron din ako parang evergreen, no, na directly pupunta lang sila sa sales page, no, kasi yan parang meron akong sales page na pag gusto nilang makita, eh di yan, wala nang kung anek-anek. Rekta bili na, parang ganyan. So meron ako mga ganyan. Nagigets ba so far? Yun dito sa may need po ba guitar kapag white background? So yun. 'Di ba? So, yan, dito ito yung sa dalawang method ko, yung mind at saka yung fit. Okay? Dako naman tayo doon sa may agency, sa may service part, no? Which is usually or commonly yung marami dito, 'di ba? Parang yan, mga freelancer service provider. Okay? So yan. Ito yung ano, yung sa ito naman yung sa hands na part. Ito yung sa agency. Okay, papakita ko sa inyo. Yan, super solid for marketers. To marketers, solid pattern to follow talaga. Diba? Yan, so ito naman yung sa hands. Again, yung hands, ito yung, sige, merong problem, merong goal, kami nagagawa. Kamay na namin yung gagamitin namin para ma-solve yung problema mo. Market, parang yan, or client. So yun, in my case, meron akong video production agency. Ang tawag ay LS Video Creatives. Meron din ako kadalasang mga freebie. Again, pare-parehas lang yung ano ko yung roadmap yung mga steps na kailangan nilang pagdaanan para ma-achieve yung goal So ideation, writing, shooting, editing, posting, ganyan lang din. So meron ako mga freebie and ang na-figure out kong freebie ay yung free strategy. Madalas talagang sa chat pa lang nagbibigay na ako ng idea, no? Sa chat pa lang nagsasuggest na ako. Minsan voice message, parang ganyan. Ayun, free strategy. Strategy yung binibigay. Parang ganyan. Minsan audit yung tawag. Pero minsan tina-term ko siya as suggestion. Parang okay ba bigyan kita ng suggestion? Or okay ba may naiisip akong idea? Pakita ko sa'yo or sabihin ko sa'yo. So yan. Minsan may mga ganyan ako mga palibre. No? May mga palibreng strategy. And minsan naman, meron din ako mga free service. Minsan, extra effort, libreng service. Sige, libreng shoot. No, libreng shoot. Libreng shoot. No, ito kasi yung problem na kailangan i-solve. Depende naman yan kung ano yung problema i-solve, kailangan i-solve. Pero minsan yan, may mga free shoot ako or free one edit. Depende yan sa inyo. Pero ako, shoot talaga yung inaano ko ngayon. So, yan, meron ako mga ganyan, mga freebie. Okay? Tapos, the way for me to get attention, kasi yun na yung gagawin, di ba? Pag nung na-figure out ko na yun, is through short form video din. Tapos meron akong nakapin na short video sa Facebook profile. Pero dito sa short form video, usually ang pinapakita ko dito, kapag agency yung ipopromote ko, no? Pagka services yung ipopromote ko, usually, mga process and testimonial yung ginagawa kong content. Kasi para alam mo yun, kasi parang gagawin na lang parang kami nagagawa So ipapakita ko na lang sa'yo kung paano siya gagawin. Imagine ikaw to, parang ganon. Or tingnan mo, ginawa rin namin to sa katulad mong business owner. Parang ganyan. So testimonial. So ganon. May mga ganyan ako mga short form video na binibigay sa mga or na pinopromote, parang ganyan. Di ba? So, usually yan sa mga content ko,
meron akong call to action na parang word, comment this word or comment kunyari dito, I'm in, sabi ko. Comment I'm in. Ganyan ganyan. Hindi lang para sa engagement, 'di ba? Kadalasan kasi para sa engagement daw eh, 'di ba? Para sa nag-I'm in na dito si Hotpie. Oh. So, 'di ba parang minsan sige, para may comment, para may engagement, para dumami lalo yung views, para magkaroon ng parang alam mo 'yun, lumawak pa yung mga taong makakita, comment maganda para may engagement. Pero sa akin hindi lang siya pang engagement. Way ko siya para ma-qualify ko yung mga tao, yung mga client. Madalas kasi, pagka pinapa-comment ko ng I'm in na ganyan, ini-stock ko yung profile para ako magja-judge. Ito yung maganda dito eh. Pagka gumagawa ka ng content tapos pinapa-comment mo na lang, meron kang control sa kung sino yung gusto mong maging client. 'Di ba? Hand raise, hand raising kind of content. Hand raiser. Ganyan. Sabi ni Romel. So yun, yes, pinapa-comment ko sila kapag ka-unqualified. Minsan nilalike ko lang yung comment, ganyan. Pag masipag-sipag ako, nagre-reply ako, parang good for you, ganyan-ganyan. Pero minsan heart lang or like, pag unqualified, no? Pag qualified, madalas, mini-message ko na, no? Parang dine-direct message ko na parang sinasabi ko yan, parang nagko-comment ako, PM, may PM ako, ganyan-ganyan, piniem kita, ganyan-ganyan. Para nang sa ganun, malaman ko pa kung qualified ba talaga or hindi. Kasi yung una parang ginudge ko lang by profile eh. Di ba? Parang ganyan. Ito naman, ma-judge ko or ma-qualify ko through message or through conversation talaga. Yan, madalas parang nagtatanong ako ng mga question, meron akong series of question para malaman siya through chat, no? Tapos, pag unqualified, binibigyan ko ng mga resources. For example, may problema sa idea. Oh, okay, parang feeling ko hindi pa kita kayang tulungan. Pero meron akong resource na pwedeng ibigay sa'yo. Actually, meron akong video tungkol dyan. Ito yun, oh. Di ba? So, unqualified sila sa ngayon, siguro, sa ngayon, pero na-maintain, nare-retain yung attention, yung awareness ko. Kasi binigyan ko pa rin. Parang ganun. Either binigyan ko ng resources or kung ano man, parang ganyan. So, way for me to retain those people. So, for example, ito, kunyari, meron akong bagong offer na ni-release or pinromote. Pero para lang sa mga taga Manila lang, nasa Ireland siya. O, hindi siya pwede. Kasi, alam mo yun, parang malayo ko eh. Pang in-person to eh. Parang gano'n. So, unqualified. So, in the later conversation, binigyan ko pa rin siya ng parang idea. Binigyan ko ng video. Napapakita ko mamaya, parang ganun. Binigyan ko siya ng parang ganun para ma-retain lang yung attention sa akin. Para kilala niya pa rin ako, hindi niya ako makakalimutan. Parang ganun. Pero kapag pag qualified, minsan madalas ini-invite ko talaga sa call. And kadalasan video call. So, for example, qualified naman. Okay, sige. Invite kita sa call para ma-present ko sa iyo yung mga bagay-bagay. Para mapakita ko sa iyo through video call. No, through video call. So, may mga ganyan. May mga ganyan akong ganyan yung ginagawa ko kapag qualified yung mga prospect. Okay? So, mayroon pa rin talagang qualification period para maano yan. So, madalas, kapag ano na lang, sobrang busy talaga or tapos na yung call, nagbibigay din ako ng parang sinesend ko yung proposal na may video to explain kung ano yung value na itong gagawin natin together. Parang ganyan. So, yan, video proposal and kadalasan medyo mataas yung closing rate ko. Parang ganyan. Pagka sinesendan ko ng mga gantong klase. Bakit mataas? Kasi onti lang naman yung qualified. Onti lang naman yung sinesendan. Nasasala na sila.
kumbaga yung effort ko rin, hindi ganun ka, hindi agad-agad na effort. Kasi may mga qualification period pa. Minsan bago kami mag-call, ang tagal pa ng usapan. Ang tagal pa ng usapan through chat bago ko invite sa call. Kasi para makita ko talaga na, okay, pwede to. Parang ganyan. Ganyan. So, may mga ganyan ako. Okay? So, ayan, mga services dahil doon parang naka-close ko yung mga client in my agency. Hindi naman ganun karami yung client ko or namin. Unti lang din naman yung client namin. Kasi nga kina-qualify ko talaga. No? I'm making sure na worth it tong project in terms of my stress and my pocket. Di ba? Parang ganon. So, make sure ko na ganon. So, ayan. Ayan yung way ko to convert. Tapos sabi ko nga sa inyo kanina, meron akong nakapin na short video sa Facebook profile ko. Nakakatulong din 'yon para magkaroon ng idea yung mga tao sa kung ano yung ginagawa namin as an agency. No? So meron akong video doon, parang 2 minutes video ata 'yon, parang ganyan. 2 minutes video. Pa-share nung video na to. So, kanina actually nahanap ko kasi iba yung nakapin ngayon kasi meron akong parang program. Pero mamaya pakita ko sa inyo. Pero yan, meron akong nakapin na video dyan. Yung flowchart. Mamaya, papakita ko yung buong flowchart na to. Yan, nakapin. Tapos, nagme-message. Ang pinaka-call to action ko dyan, mag-message kayo sa akin. Parang ganyan. Message nyo ako, ganyan-ganyan. Tapos, ganun uli yung way to retain. Kung sakali direct message nila ako pag unqualified, bibigyan ko ng resources or kung ano man. Pagka magtatanong-tanong, pag qualified, of course, i-invite sila sa call. Parang ganyan. Okay? Parang ganon. So, dun nagsisimula. I mean, dun dumadaan yung mga tao. Nakakasunod ba? Nakakasunod? Meron bang ito gusto kong share. Gusto niyo bang parang malaman kung ano usually yung sinishare kong video as my proposal? Parang ganun. Gusto niyo bang mapanood? Yan. Kasi dito, hindi to actually yung sinesend kong video sa specific na tao. Pero in general, ito yung video na sinesend ko para mag-go sila somehow, para magkaroon sila, magka-idea sila. Yung process, kadalasan yung process. No? Gusto nyo ba mapanood? Yung process kung paano? Yan. Sige, papakita ko. Pero, ayan, alisin ko lang yung share saglit. Yan. Hanapin ko lang. So, itong video na to kasi, ito yung usually, kadalasan sinesend ko sa prospect if ever interested siya sa service. Parang ganyan. Wait lang, pe-play ko na. Tapos, share ko yung screen. Tapos, let me know kung naririnig. Ito na. Ito, 7 minutes na video. Pakita ko lang din sa inyo. Ito. Let me know kung nakikita mo na or kung nakikita nyo na. Ito pa. Yan. Kita na ba? Anong nakikita nyo? Dito nga tayo sa kabila. Ay, nawala. Ulitin natin. Hindi pa. Wait lang. Ito na. Ito na talaga. Yan. Kita nyo na? At nakita nyo ba ako ganyan? Ayan, kita na. Ayan, okay. Ito, naririnig nyo. Let me know kung naririnig nyo. I have to create 24 short form videos. Naririnig, okay. So, ayan yung video na yan. Usually, sinasend ko sa prospect para magkaroon sila ng idea kung ano yung ginagawa ng agency. So, I suggest, sana meron din kayong parang ganito para yung mga hinog na prospect, yung mainit-init na,
magka-idea sila anong ginagawa sa loob para mag-go na sila sa inyo. Okay? So, ano ko lang, i-play natin. I have to create 24 short form videos for a real estate client and I only have 24 hours to finish it. Ito yung plano. Mahabang kwento to, so stick with it. Of course, hindi madaling gumawa ng content kasi syempre, aside from just doing it, you have to do it properly, tipong may sense lahat ng content. So talagang may mga detalyadong proseso pa din na kailangan pagdaanan. Spoiler alert, hindi talaga kayang gumawa ng 24 videos in one day. So I allotted more than 7 days to prepare all the things. So una, ang ginawa ko was nag-come up ako ng strategy kung ano yung gagawin. I needed to come up with 24 pieces of content na mix ng educational, inspirational, and promotional. So I decided to think about a variety of styles. I came up with doing 6 pieces of behind the scene montage videos, 6 pieces of one-shot looping videos, 6 pieces of fake podcasting setup, and 6 pieces of scripted talking head videos. With this, I realized na hindi ko pala to kaya mag-isa. So I hired a project manager to help me out. I talked to AJ to plan this with me. She handles the organization stuff while I handle the creative part. Then since we have the strategy na, one thing that we came up is the system. Like we figured out kung paano ba talaga to maa-accomplish in one day. Minap out talaga namin together lahat ng steps. Tsaka kung ano-ano pa yung mga kailangan sa project. We thought na hindi talaga to kaya ng onti lang yung tao. Kasi para mabilis magawa yung goal, importante na may mga extra hands to help us out. From there, I talked to Lay, na originally social media manager, pero malay mo, baka sakaling open siya for this kind of project. We agreed na she will help with writing the scripts. Hindi niya din daw kaya mag-isa. So she contacted Erica to assist her and do it faster. Ayan, may writers na kami. In-interview namin together yung client para mas makilala pa namin siya at makagather pa kami ng enough data from their business. Aside from the core team, na pagtanto namin na need ng videographer, editor, at production assistant para tulungan kami. So we hired Tops as a videographer. Tapos 3 editor, si Jello, Christian, and Ralph. Importante na maging align kaming lahat. Para smooth sailing, tinrain ko silang lahat para pare-pareho kaming marunong magsagwan. Habang ginagawa ko to, si AJ nagbubook na ng schedule at studio kung saan kami magsushoot. Maya't maya ina-update niya din yung client para on track din siya before the big day. Para naman hindi siya magulat sa gagawin. Tapos na yung training, kompleto na din yung scripts. Here comes the big day. Dito medyo kinabahan talaga ako kasi biro mo 24 hours kaming magtatrabaho. Tapos 24 videos pa yung gagawin. Good thing prepared na lahat ng nasa plano. Ideas, scripts, tools, setup, colors, styles, and funds. So naging smooth na lang yung shoot. Syempre, inayusan muna yung client. Tapos ang una naming shoot ay yung mga acting shot o yung tinatawag na B-rolls. Nagtuturo, nagmi-meeting, nagkukwentuhan, nag-uusap, nagkukulitan at nagtatawanan. After nun, shoot na namin yung videos na nagsasalita sa camera or yung tinatawag na talking heads. Inilawan namin yung set tapos pinrepair na din namin yung camera. Para mas mabilis yung process, gumamit kami ng teleprompter. Para babasahin na lang nila yung script, tapos onting direction na lang. Lastly, nag-setup uli kami ng parang cozy lang. Kasi kunwari nagpa-podcast kami, so ganun din sa camera at audio. Tapos, binabato ko lang sa kanila yung mga questions habang sinasagot nila yon in their natural words. Kung paano lang sila makipagkwentuhan. Wrap up na yung shoot. Finally, editing na. Nasa ibang location na kami dito. Nagsasama-sama na ang 3 editors para i-edit ng sabay-sabay yung content. Dito ko kinakabahan. Kasi paano kung hindi umabot sa deadline? Pero buti na lang, alam na din nila yung gagawin nila.
Yung sistema kasi, hinati ko yung 24 videos sa kanilang tatlo, depende kung anong type ng content. Bali tag-anim si Jello at si Ralph. 12 naman yung kay Christian. Habang nandun kami ni AJ para i-guide sila sa mga questions, magpa-revise, at i-make sure na on point yung mga edits. Kapag may natatapos, sinesend agad namin sa client para ma-review na nila. Ang saya kasi unang send pa lang, maganda na agad yung feedback. Unti-unti natatapos yung mga gawa nila. Nilagay lahat ni AJ sa isang tool para doon i-check lahat ng client. Habang si Leia at Erica pinrepare na nila yung captions and hashtag para ready to post na. Inabot man kami ng umaga, pero worth it. Kasi tapos na yung pang 3 buwan na content ni client. Habang nag-enjoy kami sa proseso, eto pa nga yung nakakatuwa. As of writing this content, na-post na nila client yung ilan sa mga videos. Biruin mo, ilan sa mga content, magaganda yung views, dinagsa ng madaming comments, at nakakuha ng 271 inquiries. Kung may 3 lessons man akong natutunan in doing this project, eto yung number 1, kaya naman pala talagang gumawa ng 24 videos in 24 hours. Basta malinaw lang yung vision nung strategy. Number 2, sobrang importante na may seamless na sistema para maayos yung gagalawan ng mga involved sa project. At number 3, mahalaga din na may mga tamang tao na nakapalibot sa'yo para tumulong. Madaming videos in one day, hindi to kaya gawin mag-isa. Ayun lang, kung umabot ka hanggang dito sa dulo, maraming salamat sa'yo. Sana meron ka rin natutunan. At kung sakali namang sobrang busy ka din at gusto mo na din gawin ng team namin to sa'yo, well, pag-usapan natin kung paano. Mag-message ka lang. I have to create 24 Yan. Diba? So, yeah, basically, yun yung pinaka-strategy nung service. Tapos minsan, inaano ko yun, parang sinesend ko yun sa client. And kadalasan, yung pinaka-qualified na prospect, doon ko siya sinesend. Doon ko to sinesend. Para may idea na sila kung ano yung ginagawa namin as a team. Parang ganon. Di ba? So, ewan ko kung mapapansin nyo, pero may format din yun. GRA80, restating the problem, explaining solution, yung proof kung ano yung ginagawa. Parang ganyan. So, yeah, ganong klaseng video yung nakakatulong para magkaroon ng idea yung client ano yung ginagawa para mag-go na sila. Case study, yes, case study yung tawag. Pwede rin, pwedeng ganong klaseng content. Yun. So, ayan yung sinesend ko dun sa prospect. Share ko lang uli yung screen ko Yan naman sa Yan. Nagets nyo naman ba yung point ng video bukod sa yan. BTS strategy, lakas yun. Di ba? Hindi ko yan sinesend sa lahat. Sinesend ko lang yan sa mga qualified. No, kaya ngayon nyo lang din nakita. Kasi hindi ko siya sinishare publicly, ganyan. Di ba? So, ayun. Ganon siya. Yes, may storytelling. Medyo advanced kind of great format. So, ito yun, yung video na to. Yan. So, bali, yan yung ginagawa ko in my agency. No? I figure out kung ano yung offer, may mga freebies, getting attention na part, tapos retention na part, tapos yung conversion na part. Lahat yun, puro video. Almost. Siguro mga 90% video yung ginagamit ko to do those things na nakasistema. No, na nakasistema. So, may natutunan naman ba? O nag-i-inquire na si Madam Napanood niya lang yung video, nag-inquire na. May natutunan naman so far. Yan. So,
Ayan. Yan yung ginagamit kong system. Recap lang natin ng onte, no? Recap lang natin ng onte. Basically, yung strategy or yung sistema ay eto. So, nagsisimula talaga siya sa pag-come up ng offer, ng solid na offer, no? Yung market, yung challenge, yung goal ng market, tsaka yung method mo to solve it. Yung mind, yung hands, tsaka yung feet. Diba? So, ganun. And the retention part, ay yung attention part, so um, may way to get attention. Sana magawa din natin kasi baliwala yung offer kung wala namang nakakaalam kung ano yung ginagawa, di ba? Kung ano yung meron tayo. So getting attention and also maintaining that attention. So baliwala lang din kung mag-trending video natin, kung isang video lang yung napapanood nila tapos wala na. Di ba? Isang araw na lang napanood, 10 minutes ka lang nilang kilala or 2 minutes ka lang nilang kilala. No? So maganda na merong mga follow through which is yung retention part. So and also yung conversion part, ibig sabihin yung parang the way na talaga para ma-convert na into money yung ginagawa natin, no? Yung galing sa content. So basically number one is be intentional, no, na sa pag-come up ng offer, sino yung market, hindi lang siya random. And create video for attention. Ako, gumamit ako ng mga short form video para makakuha ng attention. And next, yung create video to nurture or to retain people. Ako, gumagamit ako ng mga long form video, mga 10 to 15 minutes kind of video para ma-nurture or ma-retain yung attention na yon. And lastly, I create video to convert. No, meron akong mga video proposal na ginagamit para mag-decide na talaga yung mga prospect na kunin na ako. 'Di ba? Ako na kunin mo. Parang ganyan. Ito na, pinresent ko na sa iyo. No? So, may mga ganyan. Those things will make your business become stable using video. No? So, bali, ayun lang naman yung SenseNet